Wala pa mang 2028, mukhang nakikita na natin kung ano ang magiging labanan sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Dahil may mga nagpaparamdam na yung mga dilawan at mga, actually, yung mga players, hindi naman nagpaparamdam. Pero yung mga dilawan, mukhang nakikita na nila kung sino yung mga gusto nilang ipwesto para ilaban at para maibagsak daw ang Marcos Dynasty. Wow! Marcos Dynasty agad. Anyway, pag-usapan ho natin yan maya-mayang konti lamang, pero bago ho yan ay magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download nyo po ang Sendwave app at gawa po kayo ng account at ilagay nyo po yung account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At pag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan po mga kutsero, gamitin na po ang Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Okay. Here we go. Okay, eto na nga. May nabasa akong article sa Politico kanina. Isang article lang naman to. Nabasa ko siya. At ang sinasabi magkakaroon daw ng showdown. Yan, showdown. At ang pa nga Ninja Showdown. Ninja talaga. Hindi kaya samurai ang gusto niyong sabihin. Hindi naman kasi nagsha-showdown ng ninja But anyway, Ninja Showdown daw, sabi ng Politico. Okay, basahin natin yung article. Ayan. Ninja Showdown. Ninja. Totoo naman. Only Duterte or Tulfo can take down Marcos Dynasty. Ay, grabe. Marcos Dynasty agad. Wait lang. Ay, may tatakbo ba presidente para tatakbo ba si Senator Amy Marcos? Senator Amy Marcos sa pagka-presidente sa 2028? Ay, hindi pa tayo sure. Huwag kayong masyado na mga excited. Dynasty agad. Parang hindi para naman yung nanay nyo. Nanay Cory nyo, walang nabuong dynasty sa Tarlac. Tapos dalawa sila naging presidente, di ba? Anyway. So ito na, panoorin natin kasi nanggaling yan dito sa video na ito ng Politico. Panoorin natin to. It boils down to the reality, and let's call it that. It really is a reality that at this point, key leadership positions, 3 kampo lang yan. Parang ninja. I don't know if I'm dating. Baka si Boss Michael lang nakakaibigan sa Ma'am Ina, medyo is not of that vintage, no? Pero naalala Ninja Turtles nang alam niya, no? Okay, tayo, boss, kilala pa natin si Sho Kusugi. Diba? Yeah, Kusugi. Hindi ko na ninja, can kill a ninja. Baka sinasabi pa rin. So at this point, boss, really the only one to defeat or challenge a Marcos would either be a Duterte or, believe it or not, a Tulfo. So those are the only 3 names that are for key leadership positions. So this early, nakaka-jockeying na yan. If not the candidates themselves, syempre, we need to maintain that veneer of happy campfire, everybody's getting along, unity na naman tayo, di ba? Pero makikita mo na sa social media, yung mga supporters nila, jumajockey na In fact, Ma'am Ina summed it up very nicely and succinctly a while ago. Ano ba mangyayari? Saan na papunta? Where is this seemingly heading? Di ba? Let's have a sneak peek. Perhaps social media is the best tool for that sneak peek. Social media daw ang best tool para sa sneak peek na yan. Okay, sige. Let's see. Alright. Balikan natin yung article na sinulat ng Politico. Ayan. Baka pala Naruto tong sinasabi nila kaya Ninja Showdown.
Pero in traditional Japanese culture, hindi naman nag-showdown ng ang mga ninja. Mga samurai pa. Yeah, pwede yan. No? May mga duelo yung mga samurai. But anyway, ito ang sinabi. The Marcos dynasty agad, has only 2 potential challengers for now, according to campaign strategist Alan Herman. In an interview on Politiscoop, Herman observed that only 2 political titans, either a Duterte or a Tulfo, stand a chance to defeat the Marcos leadership. First and foremost, may Marcos dynasty ba? May Marcos dynasty na ba na meron bang isang Marcos na nakapila for the presidency? Unless tatakbo nga si Senator Amy, but I doubt na it's Senator Amy. So I doubt na merong Marcos. Well, there's may congressman, si Governor Manotoc, tsaka si Congressman Sandro, tsaka si Governor Manotoc, di ba? So dalawang political din. Pero apo na yan. Apo na ni Apo Lakayan. So, at saka hindi sila wala pa doon sa level wala pa sa higher levels, kumbaga. Nag-uumpisa pa lang ang kanilang karera sa politika. So, hindi ko pa makita yung sinasabi ng Marcos Dynasty. Masyado pang masyadong preemptive. Parang gusto na lang nilang palalain yung sitwasyon ba? Parang ganun yung lumalabas dito. So the Marcos dynasty is only either daw ang kalaban lang daw na pwedeng magpatumba, magtalo, defeat either a Duterte or a Tulfo stand a chance to defeat talaga the Marcos leadership. Well, hindi ko alam kapag Duterte tsaka Marcos, wala namang wala namang away-away na nabubuo diyan. So, malabo magkaroon ng labanan sa gitna nilang dalawa. So I don't see the term defeat. Hindi ko nakikita yung salitang defeat na mag-a-apply sa gitna ng Duterte at Marcos kasi wala namang hidwaan sa kanilang dalawa. Yung Tulfo, pwede pang sabihin na potentially in the future magkaroon ng hidwaan or kalabanin sa politika. But I don't think lalabanan ni Tulfo si Senator Amy. I would think na lalabanan niya si VP Sara. And I think yun yung gusto ngayong ipakita ng mga tao, ng mga political analyst na to. Yun yung gusto nilang ipakita. Alam nyo, paulit-ulit, hindi nyo napapansin? Paulit-ulit nilang binibring up si Llamas, etong si Herman, at iba't iba pang mga ini-interview ni politiko pagdating sa 2028 national elections. Ang lagi nilang bini-build up si Tulfo. At siya yung lagi nilang bini-bring up. Hindi lang build up bring up. Siya yung laging sinasabi. Tulad nito, example. Tapos it all boils down to the reality. And let's call it what it really is. The reality is that at this point, key leadership positions are dominated by only 3 camps. Sino yung 3 kampo na yan? Marcos, Duterte, Tulfo? Really? May political clout na si Tulfo? I think that's overestimating Raffy Tulfo. Sikat siya, oo. Doon nanggagaling yung clout niya. Sa pagiging sikat niya. Pero as far as political clout is concerned, I don't think he has that yet. Kakapasok lang niya sa Senado tapos sasabihin nyo, kasama na siya sa mga pinaka-ma-impluwensya sa politika ng Pilipinas. Kalokohan yun. Right now, siguro, kapag sinabi mo talaga na na dominating, it's really the Marcos Duterte brand. Yun lang talaga, yung dalawang brand na yun. Yung Marcos at Duterte, yan dominate talaga yan. Right now. Kasi kakamulat lang natin sa kabalbalan ng mga dalawang pink CPP.
O dahil namula tayo sa mga kalokohan nila, o di tayo naman, we will respond appropriately. Ilalaglag natin silang lahat. Kasi namulat ang sambayan ng Pilipino na ang NPA pala ang nag-umpisa yung mga liberal, di ba? Sila Ninoy Aquino. O kasama doon. Tapos ang nag-alaga sa kanila, yung liberal din. Di ba? O. Nagpalaya sa mga nahuli na, si Cory Aquino. So may mga ganun factors na natutunan natin lahat, nalaman natin. At natutunan din natin na yung Liberal Party who was in power for more or less a generation of 40 years. Talagang nagpasama sa estado ng Pilipinas. Kaya yung liberal nasira, matagal nang nasisira. Pero ngayon lang sila bumagsak. Yung liberal. So, right now, nandun tayo sa kabilang extreme. 'Di ba? Kung yung dati mas marami yung mga liberal, ngayon nandun tayo sa kabilang extreme. Mas marami ngayon yung mga anti-dilaw. And that's all but normal. Okay lang yun. Normal talaga yun. Actually, mas masaya akong ganun. Mas happy ako dun. But anyway, so ngayon, what's happening is, doon dahil majority ng mga tao ay nandun sa kabilang side na, kung napag-iwanan na yung mga dilaw. Ngayon, ang iniisip nila, who will be the most powerful in this group? Sino ang magiging pinakamakapangyarihan sa grupo na ito? At yun po ang sinasabi ni Herman, na tignan natin ang social media. Kasi right now, they're jockeying for position. Gusto na nilang malaman kung sino ang magiging pinakamatatag at pinakamalakas dito sa mga nasa extreme side, sa kabilang side. Well, essentially, sinasabi lang nila, nagtatrayduran lang si VP Sara at si PBBM na sa harapan ng camera, ngiti-ngiti, pero sa likod ng camera ay walang ganun. Pero syempre, yan ang kanilang gustong mangyari. Sila nag-iisip nun. Syempre, ganun lang talaga yun. Sabi niya, he likened the match among the three politico powerhouses. Powerhouse? Si Tulfo, parang hindi ko pa nakikita. To an epic ninja showdown. Parang ninja. Only a ninja can kill a ninja. Ang dami mo pwedeng gawing illustration. Ninja pa. So at this point, really, the only ones to defeat or challenge a Marcos would either be a Duterte or, believe it or not, a Tulfo. Alam nyo, ito lang naman ang advantage ni Tulfo eh. Totoo lang Honest, real talk. And honest assessment sa political and ito we're not talking about Erwin Tulfo, we're talking about the elder, yung mas matanda, si Rafi. Ang political advantage lang ni Rafi Tulfo dito, mga kotsero, yung RTIA niya. Yun lang talaga. Yung mga Tulfonatics niya. Yun lang yun. And mga kotsero, kung meron siyang 20 million subscribers sa kanyang YouTube channel, it doesn't necessarily mean that it will translate into votes. Hindi ibig sabihin na ganun. For example, yung kampanya ni Leni Robredo, halos lahat ng mga sikat na artista nasa partido niya. Diba? Lahat ng mga dilawang artista, ang milyon-milyon ang naka-follow doon. Milyon-milyon ang nasa social media ng mga yon. Did it translate to votes? No. It did not. Bakit? Kasi yung 20 million na yun, ito na lang sa RTIA, itong 20 million niya is still composed of people who have different kinds of beliefs. At meron pa dyan, mga kotsero, kaya lang sila nakasubscribe kasi gusto nilang sitahin o punahin si Rafi Tulfo. Diba? Para malaman nila, may bago bang upload si Rafi Tulfo? Wait lang, titignan ko. Baka pwede nating i-content. So, yun.
So yung 20 million na yun, it doesn't really translate into votes. Pero ito masasabi ko, he is really sikat. At sikat talaga siya. At ang atin pong sistema ng eleksyon sa Pilipinas is a popularity contest. Ulitin ko po, ang atin pong sistema ng eleksyon sa Pilipinas ay isang popularity contest. Ang mas nananalo dito ay hindi yung pinakamagaling, hindi yung pinakamatalino, hindi rin yung pinakamahusay. Ang nananalo po sa Pilipinas ay yung pinakasikat. It's true. Kaya nga ang ginagawa ng mga politiko, kailangan ipakita nila yung kanilang galing, ipakita nila yung kanilang talino, ipakita nila yung kanilang husay. Para sa pamamaraan na yon, doon sila magiging sikat. Yon. At yun po ang ginawa ng Marcos campaign. Di ba kung mapapalala nyo, nung Uniteam, doon po sila tumutok. Ano na yung mga na-accomplish bilang senador ni Presidente Bongbong Marcos, doon nakatutok. Ano na yung accomplishment niya bilang governor, bilang congressman, bilang senador. Habang walang pandemic, ano yung kanya na-accomplish? Di ba? Yun yung naging ano niya. Yun yung naging kanyang plataforma. Ano ba plataforma? Yun yung kanyang springboard. And ito pa mga kutsero. Let's not forget, sobrang sikat ni Apo Lakay. Sobrang sikat ni Apo Lakay. Ang campaign po ni President Bongbong Marcos ay nakaangkla sa imahe at mga accomplishments ng husay, galing at talino ni Apo Lakay. Totoo po yan. Tingnan nyo lahat ng mga campaign nun. Diba? Lahat naka-refer kay Apo Lakay. So ngayon, halo effect would, diba? Would, ganun na rin magiging imahe na maipapasa kay President Bongbong Marcos. So, it works the same way. I think it also works the same way kay VP Sara. Diba? Merong mga DDS na talagang hyper ang suporta kay FPRRD. And by the same token, si VP Sara ay meron din ganong kalaking suporta. There's nothing wrong with that. Ganun talaga. Yun lang talaga ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Wala ho tayong magagawa. Kaya nga kailangan na rin kailangan repasuhin na rin yung constitution eh. Kasi I think we need a better election Ako lang personally, we need to have a better election process. Yung talagang mahususukat natin kung sino yung mahuhusay. Yung maganda yung sistema natin nung panahon ni Apo Lakay, yung 2 partido lang, tapos lumulutang talaga doon kung sino yung mga mahuhusay. Kasi syempre sila lahat nag-aangasan silang lahat. Pagalingan kami dito. Tapos actually maganda yung yung within their party, mag-e-election sila at yung mga hinalal nila doon, sila yung ipapambato nila sa national elections. So okay yung ganun kaso ngayon wala. Binago yung election system natin, taste tayo sa popularity contest. Okay, tapos sabi pa, Herman observed the appearance of unity among these politicos, but also some behind-the-scenes maneuvers appeared to be taking place. We need to maintain the veneer of a happy campfire, everyone getting along, united as a team. However, he also acknowledged that beneath the surface level smiles and camaraderies, supporters of candidates appeared to be already competing for position. Social media, he added, offers a glimpse into this evolving political landscape. Yan. Alam nyo mga Kojero, I think this is and hindi magandang reference yung mga supporters, yung mga call it rivalries, or I don't know what to call it. Basta yung mga pinagagagawa ng mga supporters. I don't think it is a good reference para sabihin na yung tawag dito, merong behind the scenes maneuvers na nagaganap. I would say siguro
yung mga supporters is only a gauge into what is happening within the spheres of influence wherein they belong in. For example, yung mga DDS would naturally, sila po natural would listen sa mga DDS din na nagsasalita, di ba? Yung mga loyalists would listen to loyalist vloggers and bloggers. Ganon din sa mga DDS, ganon din sa mga liberal. Ganon lang ho talaga yon. It's all but normal. Pero it doesn't necessarily determine o wala ho dong ibig sabihin na hindi po indikasyon iyon ng relationship ng mga taong sinusuportahan nila. Kanina lang nagkaroon ng di ba, yung what do you call that? Brigada Eskwela, magkasama si VP Sara at si PBBM. Di ba? And it seems matatag naman yung kanilang alliance. But regardless of what we feel about it, it doesn't matter. Hindi na importante kung may mga sumusuporta doon o may mga bumabatikos doon o may mga hindi natutuwa doon. It doesn't really matter kasi hindi naman tayo yun eh. At the end of the day, kung buo yung alyansa, o di mas maganda para sa atin lahat. Ngayon, kung ginagawa na lang nila yon para for image purposes, well, it's up to them. It's up to them. Kasi nasanay kasi itong mga dilawang pink CPP, sanay kasi kayo sa mga magugulo. Sila. Yan yung kanina eh. Sanay kasi kayo sa mga katulad ni Leni Robredo na mahilig pumunitika. Doon kasi kayo nasanay. Ibang sistema na ngayon. Yung vice-presidente at yung presidente magkasundo. So siguro baka hindi lang kayo sanay sa ganong klaseng sistema. Walang problema doon. Forgiving naman kami. But I think gusto lang nilang I think this accomplishes two things. Number one, gusto nilang i-communicate sa ating lahat na yung alliance ng Uniteam is fragile, to which we will dispute. Sasabihin natin na I don't think so. I don't think so. Mukhang kung fragile yan, di dapat dati pa kasi alam naman natin na yung DDS as far as PBBM is concerned, medyo nagfe-fade na yung suporta. Di ba? Kita naman natin yan eh. Alam naman natin yan. Pero buo naman si PBBM tsaka si VP Sara, di ba? Bumisita pa si Digong last time. So mukhang okay naman sila as far as that is concerned. Ang nagraratratan lang naman yung mga supporters sa ilalim. And okay lang yun. Walang problema doon. That's how I think that's normal para sa akin. Lahat tayo nag-a-agree or nagdi-disagree sa mga polisiya or mga aksyon na ginagawa ng ating gobyerno ngayon. It's okay. That's fine. It's part of a healthy democracy. Ang pangit lang naman yung pag nagiging toxic eh. Yun lang naman ang pangit. But other than that, I think that's okay. Ang importante, yung mga nasa taas, si PBBM, si VP Sara, Senator Amy, sila nagkakasundo sila. Kung nagbabangayan yung mga supporters, okay lang yun. Walang problema yun. Kasi we just have different political opinions and different perspectives sa mga issues na kinakaharap ng ating bansa. So that's fine. So that's one. No? Number one, gusto nilang ipakita yun. Pangalawa, gusto nilang unti-unti nang i-introduce yung ideya sa mga, feeling ko they're doing this for the kakampings. Ini-introduce nila yung ideya na kung baka pwede nyo i-consider si Rapi Tulfo. Yan, bakit? Kasi siya lang ang pwedeng makapagpabagsak sa administrasyon natin. Siya lang ang may kakayanan na lumaban ng harap-harapan sa potensyal na magiging kandidato ng Uniteam. Whoever it is. It could be VP Sara, it could be Senator Amy. We don't know yet. But whoever it is,
Si Tulfo lang ang may kakayanan na makipagsabayan sa kanila. So baka ganun yung gusto nilang sabihin sa mga campings. Ini-introduce na nila unti-unti. And, well, bahala sila. Strategy nila yon. Pero really, for president, Rafi Tulfo, palyado na nga siya sa Senado tapos sasabihin niya pang presidential material. Pero kayo bahala. Discard niya, makakamping, kayo bahala dyan. So, ayan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. At I hope that you enjoy this video. Pa-click po, no? Pa-click yung ano na yan, yung like button kung nagustuhan niyo po itong video na to. Pa-share nyo rin po ito sa inyong mga social media accounts para marinig na inyong mga kaibigan ang mga pinag-uusapan natin dito. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Alright? Coach Jared po, pareho ang pangalan yan. So, God bless you and I'll see you in our next video. God bless you and bye everyone. See you.